Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron na namang bagong pakulo itong grupo ni former President Duterte kung saan meron po silang ginawang National Assembly. Pagtitipon-tipon dito sa Davao City. Friday night, September 20. Ngayong araw to mga minamahal na kung saan madami daw po, hundreds daw po ang mga miyembro na dumalo all over the country. Sabi dito look, Demokratiko Pilipino, Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban, or mas maganda kung tawagin na lang nating Padapa Laban, hold its National Assembly in Davao City Friday night, September 20, which is attended by hundreds of members all over the country. PDP Laban official will also attend the assembly, including its party chairman, former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung yung eksenang ganap ngayon, mga minamahal. So nakikita niyo yan, 'di ba? Ang daming haha-react, no? Mas nangibabaw yung haha-react. Katawa-tawa nga naman talaga, mga minamahal. Hindi to be honest, katawa-tawa po. Lalo pat makikita nyo sa picture na to yung mukha ni Bato de la Rosa, yung mukha ni Baste, yung mukha ni Digong. Yan yung mga kilalado lang Yung mukha ni Robin, yung mukha ni Bongo, at yung mukha ni Salvador. Diyos ko naman. Yan na yun. Actually, mga minamahal, nung una kong nakita itong picture na to, parang unang pumasok sa isip ko, parang bumubuo sila ng ng isang team na ang tawag ay Chief Strength. Diba? Mga magnanakaw, di umano, na nagtipon-tipon. Diba? Partido Demokratiko ng Pilipinas ba ang dapat itawag natin dyan? Or partido ng mga kurap na official? Di umano. Mukha pa lang Tingnan nyo mga minamahal mukha pa lang po talaga. Mukhang China na. Mga mukhang hindi katiwa-tiwala. Yan yung mga mukha na uubo sa kaban ng bayan. Si Bato, walang kwenta. Diba? Kinakampihan ang isang fugitive. Diba? Sumusuporta sa isang sexual abuser. Diba, mga minamahal? Iboboto nyo ba yan? Yung mukha na yan? Si Bato, gagawa ng Senate hearing ng puro marites. Ito namang si Baste. Nagpatupad ng war on drugs doon sa Davao. Tapos 3 araw pa lang, 7 agad yung patay. Peking war on drugs yun, mga minamahal. Tapos malaman-laman natin, yung mga nandoon mismo sa munisipyo nila, mga positibo sa droga. Sino yung addict ngayon? Yung pangatlo, hindi na natin banggitin. Hindi naman kilalado yan. Ito si Duterte. Naku, Diyos ko po. Ito yung madami-daming kaso. ICC, human rights violation, sexual abuse, posible din. Lalo pat ikinantanga ni Arlene Stone. Itong si former President Duterte na isa din to sa mga babaeng gumagamit, mga minamahal, ng mga pastoral ni Kibuloy. Diba? Si baboy, no? Diba? Bukod sa kurap, bukod sa kurap, human rights violator din po to, mga minamahal. At posibleng pumasok din sa sexual abuser. Tapos protector din po. Sino yung pinoprotektahan niya? Abay, walang iba, kundi yung mga di umano'y drug lord. Yan yung sinasabi ko sa inyo, safest place daw ang Davao. Safest place ba yun, mga minamahal? Na yung Davao doon nahuhuli? Yung mga kriminal, recently si Kibuloy, si Christopher Lau, 'di ba? Tapos nandoon din sa Davao namataan yung mga fake birth certificate. Yung mga minamanmanan ng ilbo doon din nahuhuli. Safest place ba ang Davao? Tapos gusto nyo makita ulit to, mga minamahal? Although wala namang sinabi na ito yung pinaka-official
seat nila for 2025 election, wala pa namang sinasabi, pero the way na pinakilala, sana magkaroon kayo ng idea na ito yung lalamon sa kaban ng taong bayan. Ito yung bababoy sa taong bayan. Ito namang si Robin Padilla, nako, isa din to sa mga laging inhit na inhit. Diba? Walang pakialam. Bopuls, hindi nag-iisip. Diba? Team China. Nakikita nyo itong mga pagmumuka na to? Ito mga minamahal, ang team ng China. Hindi ko nga lubos mawari bakit mayroon pa ding mga uso pa din yung fanaticism. Diba? Dito sa kanilang mga stupid na mga supporters, kahit napaka-crazy na po nitong mga taong to, parang mga baliw nga mga minamahal, no? Oh, tapos itong si Bongo, naku, sangkot to sa iba't ibang issue, frigate, Farmally, 'di ba? Oh, tapos yung sa deal sa construction, 'di ba, ng kanilang kapatid, yung CIDG, Christopher, yan ganyan. 'Di ba mga minamahal, naku, nakakaloka. Sinampahan ng plunder. Diyos ko po. Itong pang-anim ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong pampito, hindi natin kilala. Hindi ko to kilala, mga minamahal. Sino to? Yung pampito. Yung pangwalo, kilala natin yan. Diba? Yung isang artista. Diba? Na walang alam din. Naku, dalawa yung artista nila, mga minamahal. Siguro bagay kayo sa PBB sumali. Ang galing yung umakting eh. Diba? Oh. Hindi daw siya lawyer, hindi daw siya doktor, tumakbo daw siya dahil gusto niyang makatulong sa mamamayang Pilipino. Mga minamahal, sa totoo lang, pwede kang tumulong nang hindi ka tumatakbo by doing non-government organization. Katulad ng ginawa ni Leni Robredo, di ba? Hindi siya nanalo, pero still tumutulong siya dahil meron siyang NGO, non-government organization. Ito si Salvador, Philip Salvador Salpanelo. Sorry. Itong si Philip Salvador, 'di ba? Mga minamahal, isang artista na mga pipitsugin lamang, mga minamahal, oy. 'Di ba? Walang alam, siya na mismo yung umamin, hindi nakakaintindi. Dapat sana bago ka pumasok sa field na yun, nag-aral ka. Baka ikaw yung maging second version ni Robin Padilla na walang alam. Salvador Panelo yung nabanggit ko kanina. Sorry mga minamahal. Philip Salvador. Philip Salvador. Diba? Boboto niya yan? Yung mga ganyang pagmumuka? Kasi yung mga ganyang muka, mga minamahal, yan po yung yung sisira sa imahe ng taong bayan. Yan yung mga taong walang alam. Yan yung mga taong, Diyos ko po, hindi ko maiwari kung paano ito ipinta. O, basahin natin yung mga comment. National level quality leader daw. Like VP Leni, running for a local post. This below, barangay level tapos, running for national post. Please lang mag-isip. Oh, yan yung sabi ni Danilo de los Reyes. Kasi sinasabi nila na si VP Leni is parang lang daw, pang local lang daw. Pero ito mga below barangay tapos level, bakit tumatakbo sa national? Kaya mag-isip ng mamamayang Pilipino. Oh, tama yung sinabi ko, ang daming nag-comment, Team China is in the house. Diba? Ito yung mga ganid daw sa lipunan. Sabi ni Nino Oscar Lazaro. Salamat po sa list. Hindi ko po iboboto at pahirap po sa bansa. Oh, salamat daw sa listahan. Oh, totoo nga naman, mga minamahal. Kung gusto nyo matandaan yung mga hindi nyo iboboto, yan, wag nyo iboto yan. Yan yung mga muka. Yan po yung team ng kadiliman. Sabi ni ni Harry Roque. O, yan yung team ng kadiliman. Muset. Diba? Never again daw. Ang daming nag-comment. Never again sa mga partido ng korap. Solid daw yung line-up nila. Mga team tanga. Diba? Mga team payaman. Sabi ko naman sa inyo, ang daming pinagtawanan nga lang sila eh. Ito yung mga Manchurian candidate daw na made in China. Yan yung mga nababasa ko. ICC is waving. Sabi ni Edmar, the end of the era. Sino ba namang baliw ang boboto dyan? Maliban na lang kung mayroong bayaran. Talaga nga namang kahit papaano, yung mga matatanda, posibleng bumoto dyan. Diba, mga minamahal? Pero yung punto ko dito,
Huwag niyong pagtuunan ng pansin yan kasi yan yung mga sisira sa taong bayan. Yan yung sisira sa mamamayang Pilipino. Yan yung wawasak sa imahe ng bansang Pilipinas. Diba? Oh, dati ang dami-dami nila, ngayon konti na lang eh. Konti na lang, nagsisialisan na eh. Bakit nagsisialisan? Kasi wala talagang kwenta si Digong. Hindi marunong mag-handle ng kanyang mga kagrupo. Ano pa nga sabi niya noon? Kahit umalis kayong lahat, kahit maiwan lang ako mag-isa, wala akong pakialam. Yan yung sabi niya, ni Digong mga minamahal. Anyway, wala akong pakialam dyan. Trip nila yan. Pero yung punto ko dito mga minamahal is, hindi na dapat yung pagtuunan ng pansin. Nagpapapansin lang yan for relevance. Kasi gusto nilang maging related, maging relevant sa mamamayang Pilipino muli. Malapit na eleksyon, nagpaparamdam yung mga yan. Diyos ko po, huwag kayong magpapaniwala dyan. So anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.